Hi, hi, hi! Magandang buhay sa ating lahat. Para sa mga nagtataka, no, this is our spiritual gathering. And of course, online franchise pa din po ang iyong pinasok. Because no matter what you face in life, of course, God is the answer. Di ba? And He wants us to turn to Him. Each one of us really matters. Tama po. Hello po, Pastor. Magandang buhay. Good evening. Choppy si Medyo Loren. choppy po si Jan Lawrence at nasa ano pa po, nasa Pampanga pa po yata. Kaya medyo ano siya, alaman. Choppy pa rin, Lawrence. Ayun, nalaglag po yata si Jan Lawrence. Sige. Anyway po, nag-usap kami actually kanina, nasa Pampanga pa po yata. Pampanga ba yun? Tarlac. So, sa ngayon po medyo ano lang, yung nagkaroon lang ng problema rito sa laptop ko yata, hindi ko ma-open yung file. So, dito ko po share ngayon sa aking cellphone. Ayun po. Ayun po, siguro simulan natin by the usual sharing of grateful moments natin. Siguro simulan ko, simple lang naman yung aking pagiging grateful today. Kasi of course, it's another Sunday, it's another week pass, very challenging week. Pero andito pa rin tayo at alam natin na palaging andyan ang ating Panginoon. And of course, with all the blessings that comes in our lives. No? So napakaganda at tayo ay kahit papano ay malaki yung ating paniniwala sa ating Panginoon. Ayun lang po. Mula sa akin. Meron pong gusto pong mag-share pa ng kanyang grateful moment. Ayun, mukhang busy po si Ma'am Naan. Ayun po. Sir Eric, gusto po natin mag-share ng ating grateful moment. Magandang gabi. Ayun po, go ahead po, Sir Eric. Amen po. Medyo hindi ko lang po ano yung video kasi nagpa-plan ka lang po ako while I'm listening po. No? Okay po. Sa akin lang po, share ko lang po yung first week ko dito sa HOF at sa Team Momentum. Talagang nakaka-bless yung week na to kasi ginawa akong busy ni Lord. Busy na kung saan yung pagiging busy ko
naiisip ko siya palagi at lagi akong humihingi ng guidance sa kanya. Even though yung ating katawan ay minsan is parang napapagod, pero faithful si Lord na na i-renew yung strength natin. Lalo nung kanina sa Sunday worship namin sa church, talagang parang matamlay ako, pero nung magsimula yung praise ng worship namin na i-renew ni Lord ang strength ko. Kaya it's another week to go through na lumakad sa kanyang blessing and faithfulness. Yun lang po. Magandang gabi po. Ulit. Ayun po. Thank you, Sir Eric, at magandang gabi. All right. Si Pastor Rao, Okay. take it away, please. Okay. Praise God. Andito tayo kahit magkakalayo tayo. Alam ko busy kayo. Ganun din sa akin dito, especially pag Sunday. I've been invited to preach this morning sa home church ko. And after that preaching, hinga konti, outreach na naman 2:00. Hinga na naman konti, outreach na naman 4:00. At huminga konti, sa inyo naman ako ngayon. Anyway, please pray Praise God. pray for me for strength. Talagang na-drain din ako today, but hindi yan excuse for me not to share the word of God sa inyo. Thank you. Sige, let's pray first. Panginoon, bigyan niyo po kami ng katalinuhan na aming matanggap, maintindihan ang salita niyo at ma-apply sa aming mga buhay. I-bless ang bawat isa, malayo man kami sa isa't isa. But I know there's something for us today. And thank you for your word, for your presence, for your wisdom, for all the blessings we received. And we know you have blessed us, Lord, so that we'll be a blessing to many others as well. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. I will try to be fast. Una-una, para hindi sobrang late na, no? Kasi lahat tayo, alam ko, pagod na. Pero yun na nga, ang ating message today is found in Mark chapter 1, verses 35 to 39. And this is about bakit kailangan ang prayer. Bakit kailangan mag-pray? Why pray? Bakit ba? Kailangan pa ba yun? Sobrang busy ng lahat, no? Minsan mga tinatanong nyo rin siguro yan, kailangan pa ba mag-pray? Busy na nga ako eh. Dagdag pa yung schedule ko. Mga ganun. Now, let's go out to our passage today and we'll find out ano bang matututunan natin sa Mark chapter 1 verses 35 to 39. Clear po ba ang aking audio today? Clear naman po, Pastor. Okay, sige. Proceed tayo. Anong meron dito sa verse na ito? Basahin natin. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Now dito pa lang pag nag-pray pala si Jesus, madilim pa. At pag nag-pray siya, lalabas talaga siya ng bahay para mas okay ang kanyang prayer time. No? Ang galing, no? Tayo minsan, nag-struggle tayo dito. Pag nag-pray tayo, nasa bed lang, hindi pa makabangon agad. No? Pero si Jesus pala, iba. Everyday niya itong ginagawa. Kahit Diyos na siya, take note, He is God. But early in the morning, while still dark, siguro sabihin na natin, pag dark pa yan, ibig sabihin mga 4:00, no? 3:00. Hindi natin alam, 5:00 ba? Ay, hindi na pala dark yung 5:00. So pwedeng 3:00, 4:00. Ganon mag-pray si Jesus. At pag sinabing solitary place, yung hindi matao. At hindi rin pinupuntahan ng tao. Bakit kaya? Now, we will find out mamaya. Bakit kaya kailangan ng ganong klaseng prayer place, no? So, hindi lang pala tayo dapat pumipili ng prayer time, pinipili rin natin ang prayer place natin saan.
Verse 36, Simon and his companions, ito yung mga disciples, went to look for Jesus. Hinanap nila, maagang maaga rin, nagulat din sila. Aga-aga wala na si Jesus sa bed niya. Saan kaya yun pumunta? And when they found Jesus, they exclaimed. Pag sinabing exclaim, talagang excited, may malakas na boses. Sabi nila, everyone is looking for you. Parang excited sila na Jesus will again entertain sick people, heal them, pray for them, or teach people the word of God. Aga-aga pa, itong mga disciples, hinanap din si Jesus. Kasi daw, marami na daw naghahanap kay Jesus kahit maaga pa. Grabe, no? And anong reply ni Jesus? Magugulat kayo. Jesus replied, let us go somewhere else. Ano ba ito? Sabi siguro ni Simon, ala, paano yung sinabihan ko na sabi ko, tatawagin ko lang si Jesus para asikasuhin na sila, no? Pero nagulat si Simon, imbis na sabihin ni Jesus na, o sige nga, pagalingin ko na nga yung mga bisita mo, Simon, or mga taong lumapit sa iyo. Pero nagsabi siya na hindi ginawa ni Jesus yon. Iba yung sagot ni Jesus. Let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach the gospel, or so I can preach there also. Bakit? Anong reason? That is why I have come. So, dito pa lang makikita mo, gusto sana ni Simon tulungan ni Jesus yung mga nasa priority list. Gets mo? Siguro pumila pa to. Siguro maaga pa, sarado pa bahay ni Jesus. Nandun na sa labas ng bahay ni Jesus. Pero si Jesus, hindi nila alam, madilim pa, lumabas na ng bahay. Tapos kaya yung mga disciples, nagising din na may tao na sa bahay, hinanap si Jesus. Naiintindihan niyo ang nangyayari dito? Pero bakit? Sabi ni Jesus, let us go somewhere else. Ano kayang ibig sabihin nito? So, ano nangyari? 39. So, Jesus traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Preach siya at nagpalayas ng mga masasamang spirito. Now, ang unang tanong ko dyan bakit naman sinabi ni Jesus, punta tayo sa ibang place? Hindi ba mahalaga yung mga taong yon? Mahalaga din naman. Pero may ibang nasa isip si Jesus. Now, we can learn from here that intimacy with God through prayer allows us to experience, number one, we will experience solitude and fortitude. Di ba? Pumunta si Jesus sa solitary place. So ito yon. Kailangan din pala natin to. Solitude. Pag sinabing solitude, solo. Pero pag sinabing solitude sa Bible, ang ibig nun sabihin, solo ka but you are alone with God. Yan ang solitude sa Bible Ang solitude sa Bible, aloneness with God. Mag-isa ka, kasama ang Diyos. Intindihan niya? Sa mundo kasi, ang solitude, isa lang. Ikaw lang mag-isa talaga. Wala kang kausap. Tapos, nag-meditate ka lang. You empty your mind. Hindi yun. Sa Bible, iba. Solitude means you pray to God and you are alone with God. Now, anong maitutulong ng prayer? Solitude and fortitude. Pag sinabing fortitude, na meaning nun, pinapagtibay tayo. Magiging mas matibay tayo. Okay? Naintindihan niyo? Why we need to pray? Para, hindi lang para to be alone with God, but palakasin pa tayo ni God. Okay, ayusin ko lang yung video ko ulit Wait lang. Sige po, Pastor. Wala yung video ko Yan, okay. Now, let's go to the lower slide. Okay, number 2. Sabi ni Jesus, let's go to another village. Let's go to other places. Because, anong reason?
Yon ang reason, yon ang dahilan kung bakit ako pumarito sa lupa. Ang gustong sabihin ni Jesus kay Simon, Simon, wag mo akong pangunahan kung sino yung i-heal ko. Simon, wag mo akong pangunahan kung sino yung uunahin kong pagalingin. Kasi pumarito ako sa lupa na may sarili akong agenda. Okay, baka si Simon na medyo na-excite na carried away, na sabi niya, Jesus, marami na talagang naghahanap sa iyo. So dapat pagalingin mo na ito, maaga pa, wala pang breakfast ha. Jesus, marami na ginagawin mo na to. Alam mo yung nangyari diyan? Ang ibig sabihin niyan, parang yan ganito yan. Peter tried to influence Jesus' schedule. Akala niya siya ang masusunod. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng diktahan si Jesus. He tried to influence Jesus' activities and ministries. Na parang feeling niya, Jesus, mas mahalaga tong mga taong to. Unahin mo to. Hindi pwede. Minsan kasi yung mga priorities natin sa ating activities for the day-to-day life, sinong naglilista ng activities dito? I'm sure kayo, business people kayo, hindi pwedeng walang lista. Hindi pwedeng walang schedule, di ba? Alam nyo, ito yun ang sasabihin ko. From the Word of God, sometimes the priorities you list on your list are not really God's priorities. Naintindihan niya? Nakakalendar kayo, tama po yan. Pero ang katotohanan, based doon sa kay Simon na hindi siya sinunod ni Jesus, minsan, our priorities are not God's priorities. Anong ibig sabihin nun? Minsan, akala mo, ito ng pinakamahalaga activity sa buhay ko, kaya palagi kong binubuhos ang oras ko dito. Pero kung tanungin mo naman si Lord, actually hindi yan ang pinaka-priority ko para sa iyo. Si Jesus, sinabi ni Simon, the reason why I came on this earth, it's because para tuparin ang kalooban ng Ama, Diyos Ama. Actually, the same lang yan sa atin. If we apply this truth, when we pray, we also realize, ito pala yung purpose ni God. That's why when we pray, there is clarity of purpose. Intindihan niya? Akala mo ito na talaga purpose mo, pero kung tanungin mo naman pala si God, ito naman pala ang purpose niya para sa buhay natin. Intindihan niya? Now, hindi daw makapasok yung ma'am ni Naan. Naan, pakipasok. Nandito po. Nandito na po. Andyan na, okay. Apo. Okay. Meron pa akong naalala na quote Hindi lahat ng nasa list mo, hindi lahat ng nasa list mo ay priorities. On the other hand, dapat pina-priority mo hindi, nagkabaliktad yung thought ko. Dapat pina-priority mo or nililista mo, hindi lahat ng nililista mo, priorities mo. Dapat pina-priority mo. Naguluhan ako. Kasi yung image na yon, hindi ko na-save dito. And nasa picture yun. But anyway, ito number 2, clear naman When we pray, mas nakaklarify kung anong purpose ni God sa buhay natin. Tapos, ang maganda dito, tinuturuan ni Jesus si Peter o si Pedro na ng isang mahalagang lesson na dapat ang agenda ng Father ang ating palaging pinupursue. Kaya magtatanong kayo sa sarili nyo yung agenda ko ba agenda ni Lord? Kayo nang sumagot niyan. Hindi nyo kailangan sabihin sa akin. Pero magandang evaluation yan Yung pinagtutuunan ko ng lahat ng oras ko ba talagang agenda ito ni Lord?
Hindi ko sinabi rin na mag-resign ka sa trabaho mo. Ang sinasabi ko lang, ang agenda ko ay agenda ni Lord. Okay? Because when we talk about agenda, this is everything, every area of life. Ano ba ang mga priorities natin? Yun ba ay para sa agenda ni Lord? Now, here are very important. Kanina, number 1, pag nag-pray tayo, merong solitude. And then when we say solitude, aloneness with God. You spend time with God. You're excited to have a date with God early in the morning. Bakit early in the morning? Siyempre, bago ka sumabak sa trabaho, dapat nakarinig ka na ng wisdom from the Lord. Huwag mo daanin lahat sa diskarte. Hindi lahat ng sa buhay natin diskarte ang sagot. Minsan, ang diskarte ni Lord mas maganda. Okay? So, number 3. When we have that prayer life like Jesus, no, madilim pa, pumupunta na sa malayo para hindi siya disturbohin ng mga tao. Sobrang busy kasi si Jesus. Because of prayer, tayo rin, no, sa atin, we have the power to share the gospel. Diba sabi niya, let's go to another place and I will preach the gospel there. Diba? So ganun din tayo. When we pray, we have the power to share the gospel. Pag sinabing share the gospel, hindi to kailangan na magaling ka sa Bible. Because gospel means good news. Gospel means Jesus Christ. Galing. I remember, sabi ni Lawrence, I remember may nakapagsabi sa amin na paano mo malalaman if yung trabaho mo ngayon, ano yan? Trabaho mo ngayon is para sa iyo. Sabi niya, if you can glorify Him and share the gospel through that work or through that medium, then it's the right work for you. I agree with that. That's correct theology. Whatever business you have, whatever work you have, whatever status of life you have, kahit sa bahay ka lang, or nasa trabaho ka, or nag-aaral ka, if that condition or circumstance you are in enables you to share the gospel, then you are on the right place. Okay? Huwag mong sabihin na, ay, pastor, nasa right place talaga ako ngayon because I'm earning more. No, that's not the basis of being in a place. Being in the right place, ang ibig sabihin nun, you pray, you share the gospel freely. Yun yung totoong nasa right place ka. Hindi basihan ang pera, kasikatan, estado sa buhay, or possessions in life na masasabi mo, ay kasi maganda ng buhay ko ngayon, pastor, feeling ko nasa right place na ako. No. You know you are on the right place when you can share the gospel freely. And also, you can serve God. Na kahit meron kang business or work, you can serve God. And also, you drive out demons. Di ba si Jesus nag-drive out ng demons? Mga followers ni Jesus nagda-drive out din ng demons. Tayo rin, kung naniniwala ka kay Jesus, may kapangyarihan tayo galing sa Panginoon to drive out demons. And take note, these are not only the demons you see on TV that when people are screaming, yun na yun. Yes, yun na yun. Pero may ibang demonyo na kailangan din nating i-cast out. Ano yun? Yung demon of greed, kasakiman, demon of bitterness, demon of hatred, demon of guilt, demon of lies. We're not true to ourselves, we're not true to God. Lying yun. Demon of laziness, serving God. Demon of what? Ano pa ba? Demon of any sin that fills our hearts. Amo na. Yan mga demons na dapat i-cast out yan. Okay? So, sana pa tayo? Sige lang. Meron naman ako ditong manuscript eh. So, yun yung 3 points na dapat kailangan nating mag-pray. Bakit? We need to have that solitude with God for us to be fortified, mapalakas tayo sa faith. Number 2, why we need to pray so that there will be clarity of purpose. Alam mo talaga kung anong dapat mong gawin. And
Dahil my prayer, why we need to pray so that we will have the power to share the gospel and to serve God and to cast out demons. Ang mga Kristiyano, may kapangyarihan na gawin yon. Now, we can say to the devil, away, I rebuke you in the name of Jesus. Wala kang kapangyarihan sa buhay ko, sa bahay ko, sa negosyo ko. Go away in Jesus' name. Pwedeng mangyari yan if Jesus is filling us with His presence and with His power. Di ba? So yun tandaan nyo, tatlong truth. Now, kailangan nating mayin ang tatlong truth na yon. Bakit kailangan natin ng solitude? Because we need to be dependent on God. Dependence on God. Kailangan natin ng solitude, mag-isa kasama si Lord. Kasi kailangan nating mag-depend kay God. When you do business, when you do your day-to-day work, are you still depending on God or depending on your diskarte na lang? Okay, that's a reminder. We have to depend on God. That's why we need to pray. Number 2, reflection on the truth. Number 2, sa pangalawang truth, ito yung reflection pa natin. Why we need clarity when it comes to our purpose. Why clarity of purpose is important? Because Jesus saved us from, hindi lang tayo niligtas ni Lord para magkaroon ng eternal life. Gusto pa ni Lord na ma-clear ang ating mind sa kanyang agenda to save us from unnecessary burdens. Minsan kasi dahil hindi natin alam ang ating hindi natin alam ang ating calling, hindi natin alam ang ating task from the Lord. Hindi natin alam ang purpose ni Lord sa buhay natin. Anong nangyayari? Ang dami nating kinikerry sa ating heart na nabibigitan na tayo, bigat na tayo. Pero kung naintindihan mo sana ang clarity ng purpose ni God para sa buhay mo, edi sana binitawan mo na lahat yon. Ang dami nating burden sa buhay because di natin alam ano talaga dapat ang dapat kinikerry lang natin sa buhay. Minsan, ang dami nating kinikerry mo ito, kinikerry mo yung ganito, kinikerry mo yung burden na to, pati yung burden ng iba, gusto mong i-carry. Pero dahil hindi clear sa iyo ang purpose ni God, nahihirapan ka. Intindihan niya? Para hindi ka mahirapan, we need to be clear on ano ba talaga ang purpose ni God sa akin. And you will only know that if you have the Lord Jesus Christ in your life. Now, sabi nga ni Greg, nag-quote ako kay Greg, sabi niya, choose prayer over despair. Sometimes we're already irritated, we are in despair, we are helpless and hopeless. It's because instead of praying, we panic. So, sabi, nire-remind tayo, choose prayer, choose to be alone with God over fear, over despair. Dapat pinipili natin si God. Hindi yung mga kung ano-anong bagay. Ito pa, when we are praying, alam nyo, napapagaan ang ating buhay sa mga unnecessary baggage, sa mga unnecessary burden, pati pag clear ka sa calling mo, hindi ka na pupunta sa isang venture na hindi naman gagana. Bale, nagsayang ka pa ng oras at lakas, wala naman pala, fruitless lang din ang effort kasi hindi naman yon purpose ni God for you. Hindi naman yon kalooban ni Lord para sa iyo. Nagsayang ka lang ng panahon. And also, pag clear sa atin ang purpose ni Lord, tayo rin ay hindi na tayo nagkakaroon ng pointless busy, yung busy ka, pero pointless naman, wala namang papupuntahan. May ganun may ganung business So number 3, di ba when we pray, sinabi doon kanina, we are empowered by God to serve, to share the gospel and cast out demons, tama? So bakit importante ang empowerment ni God? It's because through prayer, we are empowered to do the things of God, to fulfill the agenda of God. With prayer, if we are praying to God, God is helping us to help the helpless. Sabi pa nga ni Jesus, what you are doing to helpless people, you are doing it to me. Sabi ni Jesus.
Kung anong ginagawa mo sa ibang tao, sa kapwa-tao mo, ginagawa mo yan sa akin. Sabi. And ibig sabihin lang na to, never let busyness drive your life. Let God's presence drive your life. That's why we need to pray. Intindihan niya? Mahirap pa kung ang driving force ng buhay mo, busyness. It should be God. Because when we are in the Lord, if the Lord is our driving force, if His presence is the one leading us, not our schedule, then we have the power to share the gospel, to serve Jesus, and to help others. Sometimes drain na tayo. Kasi nag-drive sa buhay natin? Busyness. And we don't have that time to pray. We don't make time to pray. Sabi ng World Health Organization, okay, i-quote ko sila. Sabi ng World Health Organization, ang well-being ng tao is a state that a person realizes his or her abilities. Nare-realize niya ang kanyang abilidad. He can cope with normal stresses of life. He or she can work productively. He or she is able to make a contribution to community, and that contribution involves having also well-being means having positive image and healthy. Pag sinabing healthy esteem, hindi ka insecure. Pag sinabi mong unhealthy esteem, insecure ka, tinatabunan mo lang ng kung ano-anong bagay. Kasikatan, pera, success, bagay, connections, kumukonect ka sa ibang tao, nakilala para maging okay yung esteem mo. Pero yung taong hindi insecure, hindi na kailangan ng connection, hindi na kailangan ng kung ano-anong, ano ba? Ano ba tawag doon? Kung ano-anong mga bagay sa buhay niya actually. Kasi pag healthy ang esteem mo sa Panginoon, dahil you have that prayer life, you always listen to God, and you are confident in the Lord. So, walang problema sa iyo, di ba? Ang problema lang if tinatabunan at nagmamaskara tayo ng mga kung ano-anong bagay para lang matakpan ang ating insecurity. You know what? We have to go back to Jesus Christ. Spend time sa Kanya, and He will tell us who we are. And you will hear Him for sure. Sasabihin niya, alam mo anak, secured ka na sa akin eh. Never ever think na kulang ka pa. Secured ka sa akin. That's why you have to talk to me, because I created you securely. Wala nang kulang sa iyo nung create kita. You are beautifully made, created. Kung iniisip mo na tao, bagay, hayop, pangyayari, pakiramdam, or success will be the ones that will add up to your life, you are wrong. Jesus is the only one that can complete our lives. Not even our wife, not even our kids, not even our family, not even our titles, not even our paychecks. Jesus alone can complete our lives. Hindi bagay, hindi tao, hindi hayop ang kukumpleto sa buhay mo. Okay? So well-being means, okay, i-digest pa natin kasi sabi ko, di ba, solitude. Ibig sabihin, time with God. Now, if you have these well-being practices, pag sinabing well-being practices, iniingatan mo rin sarili mo, no? Ibig sabihin, you have a connection with God, tama? And you have a connection with yourself. Tawag doon, self-compassion, self-kindness. Hindi yung ikausap mo sarili mo, dinadown mo. Na, kunwari, nagkamali ka, hindi mo na gawa hindi mo nahabol yung gusto mong habulin na goal mo, hindi mo nagawa lahat yon. Tapos sasabihin mo na agad, i-badmouth mo na sarili mo. Alam mo, wala ka talagang kwenta. Alam mo, ano ka talaga, hindi ka magaling. Minsan, no, hindi tayo kind sa sarili natin. We should have that self-kindness.
being mindful. Tawag doon mindfulness. Okay? Pag sinabing mindfulness, yung aware ka what's going ahead, what's going on in your heart, and what's going on outside around you. Okay? So yun ang awareness. You are connected to God. You are also connected to yourself. Okay. Connectedness is being aware of what you are going through. Na ang pinagdadaanan mo na mga challenges sa buhay, dapat tayo maging aware na pinagdadaanan din yan ng ibang tao. Naintindihan niyo ba na ang pinagdadaanan mong kahirapan ngayon, kung meron kang struggle, pinagdadaanan din ng iba yon? Huwag mong isipin na ikaw lang nakakaranas ng challenges sa buhay. Ang pinagdadaanan mo ngayon, pinagdadaanan din yan ng bawat isa. Okay? Nakasmile lang yung iba. Magaling lang silang magdala. Pero actually, lahat tayo may challenges. So we need to be aware of ourselves. We have to be aware of what's happening around. Kasi ang problema, kung hindi ka aware sa nangyayari sa utak mo, sa isip mo, hindi ka aware sa mental health mo, hindi ka aware na yung ano mo pala, yung health mo nagdi-deter na, tayo rin ang magsasuffer. Yung iba nasa-stroke na lang bigla. Yung iba nagkakasakit, bigla na lang magkakaroon ng mental illness kasi hindi nga sila aware na kailangan na nila ng solitude, pahinga, prayer. Number 2, we also have to practice connection with others. Dapat healthy tayo. Like this, meron tayong online gathering, meron tayong face-to-face gathering, pupunta tayo sa mga kaibigan natin, nakakatulong yon, connection with others. Tawag doon, secure-based connection. Secure-based connection. And because of your connection with other people, nagiging resilient ka kahit maraming problema. Alam niyo ba yan, na nakakatulong din yung mga kaibigan? Kaya, we should have good friends. Hindi yung mga bad company, bad influence. Wag yung mga bad influence na company. I mean, sinasabi ko, wag yung bad influence na friends. Kasi we have to have those friends na maman tayo sa ating challenges sa buhay. Hindi yung may challenge ka na nga sa buhay mo, lalasingin ka pa. May challenges ka na nga sa buhay mo, ipapatake ka pa ng drugs para makalimutan lang daw. Hindi yun nakakatulong. Okay? Worst pa actually mangyayari sa'yo. So, connection with others is also important. Okay. Sabi dito ni Timothy Keller, about connection ito, thank you so much. Meron na tayong ulit. Anong sinabi ni doon tayo kay Timothy Keller. Taas. Baba na tayo. Okay, naintindihan niyo na to? Kailangan natin ng solitude with God because well-being, dapat meron tayong mga self-kindness, mindfulness. Sino dito sa inyo nag-breathing exercise? Sa mindfulness, nakita niyo yung mindfulness? It is your awareness of what's going on inside and outside of you by using breathing exercises and other self-regulating practices. Sino sa atin dito yung na nagti-take time pa na mag-deep breathing sa kabila ng busyness? Nag-deep breathing pa ba kayo? Baka sa sobrang busy nyo, yung breathing nyo sobrang babaw na. Tapos mapapansin mo, pag hindi ka na nag-breathe ng malalim, mabilis ang breathing mo. Instead na mag-deep breathing ka, yung lungs mo nag-i-expand, hindi masyado naaabot ng hangin yung buong lungs mo. Kung lungs mo ito, ang hangin hanggang dito lang. Pero kung deep breathing, buong part ng hangin pumapasok sa lungs mo, so nagkakaroon ng self-regulating. Instead na mag-palpitation ka, nare-relax ka. Instead na panic ka or maging anxious ka, napaparelax sarili mo. Okay, kailangan din natin to yung mga ganitong practices kasi maraming tao hindi naman nagyoyosi, nagkakaroon ng cancer sa lungs. Bakit? Hindi sila marunong mag-self
mag-deep breathing, yung malalim na hininga. Paano mo malaman na malalim hininga mo? Mag-inhale ka nga ng 4 seconds or 5 seconds. Yun yung deep breathing. Try natin ha. Inhale. Huwag mong biglain. Pag inhale ka, slow. Release. Huwag mo ring biglain yung release. Hinay-hinay, 5 seconds or 4 seconds. Ang exhale, i-release mo rin ng maliit yung hangin. Yun yung tamang breathing. Maraming tao hindi na gumaganito kasi busy na. And because of that, nagkakaroon ng mga complications sa health. That's why we need to pray. We need to deep breathing. No? Ulit-ulitin mo ha. Pag nag-deep breathing ka, 4 seconds ba? Kung kaya mo 4 seconds, pwede na yun. Exhale. Okay? So, ganun dapat. Kaya ang tao nagpapalpitate eh. Hindi na marunong mag-deep breathing. Kaya ang tao hindi na nagkakaroon ng magandang pagtunaw ng pagkain. Kasi kahit kumain, 5 minutes na lang. Hindi na natikman yung taste ng food. Hindi tikim yung ibang taste buds mo. Palagi na lang nakatikim taste bud mo yung sweet yung sweet dito sa dulo na. Kasi pag ang tao stress, nagmamadali kumain. Ang 15 minutes na kain, ginagawang 5 minutes. So ano nangyayari? Hindi healthy. Yung taste buds natin, hindi na yon natatouch ng ibang food. So ang natitaste na lang natin palagi, sweet. Kaya observe mo yung taong stress, palaging huli ng sweets na mga Starbucks sweets na frap, sweet na ice cream, sweet. Basta lahat na sweet na inumin, sweet. Palaging nasa coffee shop na sweet. Pero sana healthy kung wala na lang sugar. Brewed coffee lang. Okay? Nag-gets nyo, ang taong stress palaging naghahanap ng sweets. Kaya pala, kumikita ang stocks. Kasi daming taong wala ng solitude. Palaging nagmamadali, palaging nagpapanik, palaging busy. Wala nang slow breathing, wala nang slow eating, wala nang slow coffee drinking, puro na lang fast. Pakita natin yung kaninang power ko ba? Meron pa dun eh. Pwede natin pakita yon. Sabi ko, sasaglitin ko lang pero wala eh. Nabirya ako eh. Meron pa ba? Yung sa PowerPoint, meron pa yon. Maganda yan. Connection with God, with self, with other people, with your body. Marunong ka rin makiramdam kung okay ka pa ba. And also, merong tinatawag na connection with God. Ang tawag doon, sacred space. Banal na. Ibig sabihin, kailangan natin mag-pray consistently. Alam niyo ba si Jesus kung anong prayer time niya? Early in the morning, madilim pa, and after ministry niya, mag-pray din yan siya sa gabi before he sleeps. Kasi gusto niya i-release lahat ng di ba busy siya, pagod na pagod siya. Gusto niya i-release yung mga pagod niya through prayer. Okay? So, kanina, sabi ko nga, kailangan ng slowness. Puro letter S yun eh. Kaya ang buhay dapat daw nag-sleep tayo, nag-slow pace lang tayo, slow down, simplify, wag sobrang complicated buhay, ang daming ginagawa, hindi naman necessary. Ano pa? Stillness, yung mahinahon. Yan, solitude, silence. Marunong pa ba tayo maging silent? Ilang oras or minuto tayo nagiging silent? Baka hindi na tayo marunong maging silent puro na lang tayo chat, salita. Dapat nagiging silent din tayo. Paano ka makikinig sa boses ni Lord kung palagi kang madaldal? Hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong tumahimik. Solitude, aloneness with God,
spend time in prayer, silence, stillness. Di ba ang katawan natin, palagi na lang gustong gumalaw-galaw na pwede namang maging mahinahon lang muna. Slow down, pati sa pagnguya ng pagkain, slow down, wag bisan, okay? Simplify your life, wag sobrang gamit, hindi naman nagagamit. Sobrang daming pagkain sa rep, napapanis lang. Eh kung binigay mo sana yon sa mga nagugutom, ay hindi na sayang. Minsan sobrang nating complicated, ang dami nating gamit, ang dami nating hindi naman ginagamit. Dami nating pagkain sa rep, napapanis lang. Ito pa, sleep. Natutulog pa ba kayo? Kailangan nyo matulog. Tao po tayo. Tao. Kailangan matulog. Sa baba, ano pang nangyayari? Sinabi dito, the function of prayer is not to influence God. Kanina si Simon, naalala nyo? Gusto niyang i-influence si Jesus sa gagawin ni Jesus. Pero ang prayer, it's not about influencing God, but rather to change the nature of a person praying. Pag nag-pray tayo, tayo yung babaguhin. Pero ano tayo? Pag nag-pray tayo, na-observe nyo, anong gusto mo? Lord, baguhin mo yung circumstance ko. Lord, baguhin mo yung problema ko. Lord, baguhin mo yung mga tao sa paligid ko. Toxic sila. Lord, baguhin mo ang mga nangyayari sa buhay ko. No. When you pray, it's about God changing us. Because most of the time, what we're doing in life is not the agenda of God. It's not the purpose of God. It's not the will of God for you. That's why every time you pray, akala mo babaguhin ni Lord yung kapitbahay mo, babaguhin ni Lord yung mga tao sa paligid mo, babaguhin talaga ni Lord yung mga nangyayari sa buhay mo. No. When you pray, it is about changing you and me. Tandaan niyo yan. When you go to God in prayer, it's not that you want to change God or influence God. Lord, gawin mo to, gawin mo yan para sa akin. Hindi. When we pray, it's God who is changing us, not us changing God. Intindihan niya? Narinig niyo na ba yan? Na pag nag-pray, hindi pala si God ang babaguhin, hindi pala influence si God, tayo pala yung babaguhin ni God. Okay? So meron pa ba dugtong to? Wala na. Wala na to? Last na to? Okay, thank you. So wala na. So again, reminding you, always have that solitude with God para magkaroon ka ng fortitude, and always have that prayer life. Mag-pray ka kay God so that you will have a clarity of purpose. And number 3, pray to God so that you will have the power to serve God, to share the gospel, and to cast away all the demons in your life and the demons around you. Okay? Ang daming demonyo minsan. Hindi tao ang demonyo. Yung mga demonyo, yung mga bitterness, anger, yung mga darkness, dark thoughts, kailangan is cast away the power of God. And how can you cast it away if you are not praying with God and asking God, Lord, give me the power to this negative influence in my life. All right? I hope you take time to sleep, to be silent down, to be still before God, and to simplify life. And I hope you do it by praying and making your life, taking time na mag-rest din. Matulog din kayo, magpahinga. Kailangan yan. At number 1 talaga, kailangan natin mag-pray sa Panginoon. Kasi babago tayo, hindi yung tayo yung gusto nating mabago ang mga tao o mga circumstance natin. No, when you pray, ikaw yung babaguhin ni Lord. God bless you everyone sa pakikinig. All right. Thank you, Pastor. Napakaganda ng ating topic for tonight. Ako mismo is parang nagulat din kasi it's about the prayer kasi nagdadasal ako pero hindi ngayon first time ko marinig yung ating napakinggan ngayon. And
I'll take it slowly, Pastor, if you don't mind. Yung nagpe-pray ka, minsan para bang kung minsan parang satisfaction na lang na ikaw nagdadasal sa gabi, sa umaga, or any time of the day. Pero katulad nung nasabi ko, is napakaganda nung gabing ito kasi meron palang ways na mas maganda kung paano magdasal. And hindi yung dito tinuruan tayo ng Panginoon through the sharings natin ngayon or the Bible study ngayon na huwag mong pangungunahan yung Panginoon, di ba? So very clear kahit hindi niya literal na sinabi. Meron akong plano na mas maganda kaysa dun sa plano natin, di ba? So sabi naman niya yun. Napakaganda. So yun yung aking takeaway, yung talagang tinuruan tayo na huwag nating siyang pangunahan bukod sa prayers na kung paano ba yung tamang pagdarasal. Ayun po. So yun, yung iba naman po kung meron po tayong gustong i-share na ating mga takeaway. Napakaganda nung topic nating napakinggan sa ngayon. Anyone po? Busy ata sila eh. Si Ma'am Ana? Hi, ako po, mag-share ako. Ay, Ma'am Ana. Nandito po kami sa van eh. Hi pa, namiss ko kayo. Yung nanay ko, nakakatuwa, nandito sa loob. happy birthday. Thank you po. Ay, hindi niyo nakantahan last time. Thank you pa. Di pa tayo nakapag, ulit. Ano yun? May air. Yan. Po, good morning sa lahat. Actually, hindi ko siya naumpisahan, pero nakikinig po ako. Medyo distracted kasi because of the biyahe and sa mga ginagawa. At yung mga katabi ko, maingay. Sarap. Ayun po, pero sobrang, daddy, wait lang, nagsishare ako. Ayun. So, sobrang totoo yung sinabi mo pa. Gusto ko ulitin to. Recorded naman kasi rin to, diba, GL? Naka-record siya. Sobrang ganda nung sinabi mo pa. Kasi lahat naman talaga tayo, we usually start our day na nalilimutan natin talaga yung maging kalma naman minsan na palagi lang tayong yung isang lesson na tinuro sa amin ng isang spiritual advisor din namin ni J. Lawrence na dapat darating din talaga yung time na ikaw mismo hindi lahat puro workload or yung negosyo or lahat yung ginagawa mo. Dapat you have to take time na i-honor mo rin talaga si Lord. Hindi lang every now and then, should be every day also. That's one thing na talagang we as an individual, hindi lang basta dahil negosyante ka, you really have to make time talaga to value rin yung time na nagpipray ka rin talaga sa umaga. And you have that sacred moment and time na like si Jesus Christ, diba? Si Lord mismo itself. Every morning, and kumbaga 2 times pa nga niyang ginagawa eh. And lahat ang ganda ng breathing exercise. Actually, tinuro mo na to past before eh. Diba? Yung breathing exercise talaga na parang yan eh, parang kapag kumain ka ng mabilis, nagsa-slow down din lahat, hindi natutunaw. Tama yung sinabi mo po. Na hindi talaga siya ganun kabilis talagang matunaw na din. So just like kung ano yung mga feelings na nararamdaman natin, pag mabilis nating nakuha, hindi rin, sa umpisa yes, mabilis mong nag-enjoy ka, pero at the end of the day, you will also suffer or magkakaroon ka rin talaga ng mga lapses in the middle or in a duration kasi nalilimutan mo yung value ng katawan mo o nung essence kung ba't tayo lahat nandito. Just want to share something kasi tama yung sinabi mo kasi may mga paniniwala kasi may pinanood akong isang show. It's a Korean show. Ang sabi doon, may mga tao pala na sa paniwala nila tama yung ginagawa nila pero para sa iba hindi. Parang kung ano yung will ni Lord. For example, ang tamang gawin natin is ganito, bawal kang
course, bawal kang magnakaw, bawal kang makiapid, bawal kang mababae, manlalaki, bawal kang, yung mga lahat ng mga ganon. For those people na nakakasalamuha nila, yung association na meron siya, sinasabi na okay lang yun. Yung mga ganon. Ayos lang kasi ano yan eh, magagawa natin ng paraan kung paano. Or kumbaga, we can always find a way para to escape dun sa situation. Kumbaga merong escape, meron talagang, may part na talagang kailangan mo agad na makascape kasi meron kang group or association na gano'n or mga tao na nasa paligid mo. Pero as you move forward, yes, nakatakas ka nga ngayon, pero in the future, hindi mo talaga matatakasan kung ano yung mga prices na pinagano mo. Sa ngayon kasi kala mo wala. Kahit sabi nga ni pastor na kahit sobrang liit lang na sin yan, it's still a sin na kapag ka walang pinagkaiba pa rin sa malaking kasalanan na nagawa rin natin. So sa sa sinabi niyo Pas, I really wanted to repeat this again kasi medyo half distracted din ako sa mga ginagawa and all. Pero grabe, ito yung mga bagay talaga na kapag ka tayo mismo is nagkakaroon ng ganitong spiritual gathering, we can really attend to say some things and yung mas naiintindihan din talaga natin yung value talaga ng word ni Lord na dun dun tayo mismo makakuha ng tayong sustansya or throughout the week. And yung mga questions in mind mo and reminders also ni Lord na, uy, kailangan mong mag-attend dito, kailangan mo pa rin na magbigay na yung time sa akin, is gagawin at gagawin mo pa rin talaga. So yun lang sa akin, Tas. Hi, Mother. Ayun po, thank you, Ma'am Naan, for the sharing. Meron pa po? Gusto mo share? Ako naman. Narinig ba ako? Ayun. Malinaw po, Jel. Maliwanag po. Yun. Ang pinaka-takeaway ko is yung about solitude. Ayan. Clear ba? Clear? Hello? Hello? Ayan. Clear po, clear. Okay. Ang takeaway ko is yung about solitude. Need din talaga natin yun in this world na yung kapag nag-iisa ka, halimbawa, kakain ka lang mag-isa, judge ka na agad ng mundo na ay loner to, ay malungkot, ay mahirap na pala sa mundo maging single, mga ganon, di ba? So, pero it's really your time with God na magkaroon ka ng one-on-one na intimate talaga. Kumbaga there's a time that you have a physical church, sabi nga ni Paz, it's important that you have a community. Then you have an online church which is parang ganun, you have a small group. Pero what really matters is yung kapag ikaw na lang, yung mag-isa ka na lang, yung sabi nga ni Paz na you fight the devils. Na I remember, parang dito sa business, na kapag magkakasama kami, kahit alam ba, new partner ka, you're together with the leaders and the mentors na training kayo, ang feeling mo, motivated ka. Kung baka feeling mo, yayaman ka. Diba? Yayaman ako. Ganun. Diba? Pero kapag mag-isa ka na lang, nandun talaga yung totoong laban eh. Na kapag nag-iisa ka na lang, wala na nagsasabi sa'yo kung gagawin or nag-push sa'yo, nagiging patanong na siya. Yayaman ka ba ako? Diba? So, yun yung it's the same na I can relate with our faith in the Lord, no? Na kapag magkakasama tayo, like this fellowship, in this church, no? Na, grabe, you sing with praise, you worship Him. Pero pag mag-isa ka na lang, no? Doon talaga eh. Nagpe-pray ka pa ba sa Kanya? Maaalala mo pa ba siya? Sino ang una mong pinatawad kapag nagkaroon ng something? Di ba? Sino ang una mong takbuhan kapag nagka-problema ka or what? Di ba? So, more often, ang number one solution mo is yung mga makamundong bagay. Then, second, si God. Bago ka mag-pray. Which is dapat, nagpe-pray muna tayo. Di ba? Which is, I'm guilty din naman. Kasi, yung maganda pong dinidiscuss natin, no, na we're being aware, no, and we're being conscious na tinuturo to ni Paz. And, yun lang. Maraming salamat. Ganda.
Ayun, thank you, John Lawrence. Meron pa po. Hello po, magandang gabi. Ayun, yan. si Si Sir Sir Eric. Eric. Okay. Okay. Go ahead, Bob. Ah, actually po, Pastor, napakaganda po nung ng inyong mensahe. Bilang isa rin po sa follower ni Lord, totoo po, napakahirap po yung sitwasyon bilang kilala mo si Lord, kilala ka ni Lord, pero sometimes, dahil nasa mundo ka, di may iwasan yung na didisalign ka sa path mo. Which is, ang pinakang ano naman is, minsan parang feeling mo nalalayo ka na kay Lord sa mga struggles mo, sa problems mo, financial problems mo, spiritual problems mo, o anumang problem. Kasi sasabihin mo pa sa sarili mo, Lord, bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit nagkaganto yung ano ko? Pero di mo nakikita yung side mo na ay pagkukulang ka. Si Lord naman di naman yan umaalis sa tabi mo. Yung pa sasabihin mo pa na, minsan sa prayer mo na Lord, parang ang layo ko na sa'yo. Ganun. Sabihin mo yun. Minsan tatanong mo sa sarili, Lord, nahihiya na akong lumapit sa'yo. Pero ang totoo, ikaw naman talaga yung lumayo kay Lord in the first place. Diba? Kaya napaka-importante talaga yung prayer na between you and God. Talaga na ikaw talaga yung lumalapit sa Panginoon. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon eh. Lumapit kayo sa akin na lahat na napapagal, nabibigatan, and I will give you rest. Di ba? Sabi sa sa kanyang banal na salita, di ba? Sobrang napaka-importante ng bagay na yun. Kung pumala sa is lahat ginawa na ng Lord para sa atin, tapos tayo, hahakbangan na lang natin yung mga action na yun. Especially, yun nga, sa relationship natin sa Panginoon, sometimes pray tayo ng pray, nabibless tayo, glory to God. Pero sometimes dumadating yung proudness in a little sneaky thing na lumalago magapang yung proud, yung pride na minsan glory to God, tapos bigla kang papahintulutan ng Panginoon na darating yung matinding problems doon. Ang tanong, makakapag glory to God ka pa ba? Makakapag thank you Lord ka pa ba? Minsan bilang tao talaga minsan nakakalimutan natin lapitan si Lord. Tapos doon lang natin maalala si Lord, doon sa down na tayo, hirap na tayo, nag-i-couch. Kaya sobra pong ganda ng mensahe po ninyo as sa tao na dapat sa prayer talaga, doon pa lang, ibuhos mo na lahat. Kausapin mo na si Lord, tanong mo na si Lord, tapos dadating yung time pag di mo naiintindihan kung ano nangyayari sa'yo, time naman na mag-silent ka. Kasi baka may sagot na si Lord, ang ingay pa rin ng isip mo. Pero ang sagot, may direction na pala si Lord, ikaw nagsasarili ka pa rin ng direction. Kaya yun po, pagpalagay po, purihin po Panginoon sa salita niya. Alright. Maraming salamat, Sir Eric. Meron pa po? Ayun po, Pastor, baka busy si Ma'am Ana. Okay, so baka nagtataka yung iba sa inyo. There will be a lot of times na you're not okay. You're not okay. And sometimes you don't know how to pray. Alam nyo ba, merong verse sa Bible na kahit yung panaghuy mo, yung walang words, pero gumaganon ka lang, hindi ka makapagsalita, tawag doon, ano sa Tagalog? Buntong hininga pa ba? Buntong hininga, Buntong nasa hininga. Bible yan. Nasa Bible yan. Oo. Kahit yung buntong hininga natin, pag down na down tayo, interpreted ng Holy Spirit yan at naintindihan ng Panginoon. And that's prayer. Akala natin prayer yung mini-memorize. Even yung buntong hininga mo, interpreted ni God. So sobrang knowledgeable niya. Alam niya lahat. Alam niya kung anong ibig sabihin ng buntong hininga mo. Prayer din yun. Grabe na. So again, when you spend time with God,
He will tell you sometimes things na hindi mo narinig dahil ang ingay natin. Kailangan be still, be silent, slow down, listen. Kasi nga may isa pang pinasa ako sa spiritual gathering na chat, sabi ko, an overscheduled life, maraming schedule, leads to an undernourished life. An overscheduled life leads to an undernourished life. Pag sobrang overscheduled na tayo, no, na hindi maiwasan, no? Pero we should balance it. Overscheduled life, pag sobrang scheduled ka naman, undernourished ka naman sa salita ng Diyos. Hindi mo na siya naririnig, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagpipray, hindi wala ka talagang maririnig. Kung wala kang narinig, wala kang spiritual bread, di ba? Man will not live by bread alone, but by every word that comes from God, from the mouth of God. Now, kung hindi mo naririnig yung word of God na yon, kasi ang pinagbisihan mo yung tinapay na physical, na kalimutan mo, we're not living for that only. We're living for the word of God also. That's why hinang-hina rin tayo. Walang word of God eh. Guess niya? Hindi tayo nabubuhay para sa tinapay lamang. Yun ang ibig sabihin nun. Yung mga tao, ang dami ng kabisihan. Akala nila, kayod-kayod para sa tinapay. Nakalimutan yung sinabi ni Lord, hindi tayo nabubuhay para sa tinapay lamang, kundi para sa salita ng Diyos na galing sa Kanya. Dapat marinig natin yun. Kasi yun ang spiritual food natin. That's why we need the Word of God. We need to pray because we have to nourish our spiritual life. Okay? So only Jesus can nourish us if we are willing to be nourished by Jesus. Picture muna tayo before ako mag-closing prayer. Mag-screenshot ako dito. Ay, sige po, Pastor. Okay, thank you so much sa lahat. Screenshot ako ha. Ready? 1, 2, 3. Okay, try ko munang ipasa doon kung pumasok ba. Wait lang ha. Wait lang. Wait lang po. Yung nanay ko, nakaano. Asan si Hanabi? Ayan, okay na yan. Pumasok na. Okay, so salamat sa pag-record nito. Hopefully marinig dito ng iba, di ba? At least ma-remind sila. So let's pray na po. Let's pray. Lord, salamat po sa gabing ito, sa pangungusap sa amin, sa pag-remind sa amin through your word, sa salita mo na kailangan namin ng prayer. Kailangan namin kayo, kaya kami magpipray. Kailangan namin ng salita mo, kaya kami nag-a-attend ng ganito, ng spiritual gathering, para marinig namin ang salita mo, which is our spiritual bread. Lord, bless mong lahat sa amin, ang aming mga buhay, ang aming buhay mag-asawa, buhay bilang mga magulang, buhay sa trabaho, sa business, and even sa aming spiritual life na mas mahalaga yon sa lahat ng aming areas ng buhay namin. Lord, in-nurture mo kami. Kasi sabi nga, an overscheduled life will be an undernourished life. Panginoon, salamat sa mga paalala. Nawa mag-slow down kami, mag-still kami, be still before your presence, mag-slow pace life, mag-silent, mag-solitude, na mag-spend time sa iyo in prayer, at lahat ng ito ma-apply namin sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat sa lahat na nandito. Salamat kay Lawrence at kay Sir Romulo na nag-host nito. Salamat kay Naan, kay Ma'am Ana, kay Eric at sa iba pa. Salamat at kami ay nagtipon muli para lang matuto sa iyong mga salita at mapatibay pa ng iyong salita. Salamat Panginoon. Ito ang aming dalangin na i-bless mo ang bawat isa at gawin mong pagpapala sa maraming tao pa. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. Amen. May good news pala ako sa inyo. Nagkaroon tayo ulit ng bagong outreach sa isang area doon sa town namin. So, 3 outreach na tayo. Praise the Lord.
Salamat. Thank you for praying. Thank you, Pas. Thank you po, Pastor. Thank you po, Thank you, Pastor. Pas. Bye. Thank you, Eric. Mama Thank na. you.